inilabas na ni Senator Amy Marcos ang preliminary report sa isinagawang Senate hearing kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang araw lang yan matapos niyang kumalas bilang senatorial candidate sa partido ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa update, makakausap natin si Mayan Los Baños. Mayan, anong laman ng preliminary report ni Senator Amy Marcos? Hi, Cheryl. Magandang tanghali sa iyo. Tama ka. Sa kanyang press conference ngayong umaga, inilabas nga ni Senator Amy Marcos ang preliminary findings ng Committee on Foreign Affairs na siyang nagsagawa ng pagdinig nitong nakaraang linggo lamang kaugnay sa pagpapaaresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Senator Marcos, lumabas sa kanilang pagdinig na walang legal na obligasyon ng Pilipinas para ipaaresto si Duterte at ibigay sa kustudiya ng ICC. Malinaw din daw na tumulong ang ating gobyerno sa pag-aresto ng ICC kay Duterte at pangatlo, nagkaroon daw ng mga paglabag sa karapatan ng dating Pangulo lalo't inaresto raw siya kahit walang warrant na inisyu ang Philippine Court. Kinailangan daw na ilabas agad ang mga findings ng komite, sabi ni Senator Amy, lalo't may nakaubang na susunod na warrant para sa ibang nabanggit sa ICC complaint at kailangan makita kung may pagkakamali sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo ay huwag na itong maulit. Cheryl? Bilang kapatid ni PBBM, ano raw yung naging reaksyon ng Pangulo sa ginawang pagdinig ng komite ni Senator Amy? Nagkaroon ba sila ng pagkakataon na makapag-usap man lang? Hindi sila nakapag-usap pero aminado sa Senator Amy Marcos, Cheryl, na nagkalamat yung kanilang relasyon. Pakiramdam daw ni Senator Amy, minasama ni Pangulong Marcos at nagalit daw sa kanya nang ituloy nga yung pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs kaugnay sa naging pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Senator Amy, marami naman siyang inimbitahan na taga-gobyerno pero hindi naman daw niya intensyon na maging anti-administration ang hearing dahil puro nga raw taga-gobyerno yung kanya mga inimbitahan, hindi rin daw niya kasalanan kung tila ba hindi daw magkasundo yung mga sagot ng ilang mga gabinete at hindi naging maganda ang imahe ng gobyerno dahil dyan. Isa ba ito sa mga naging dahilan at may iba pa bang dahilan si Senator Amy? Bakit talaga siya kumalas sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas? Bilang na yan, Shelo, sa paliwanag niya kung bakit siya tuluyang kumalas. Pero ang sinasabi niya kanina doon sa press conference, total naman daw, hindi siya nakakadalo na sa ilang mga sorties. Tapos napag-alaman din niya, nakarating din sa kanya na itong nakaraang dalawang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Cavite at Laguna. Hindi na rin naman daw siya binanggit ng Pangulo doon. Mas mainam na raw na kumalas na siya, wag na raw sila magpahirapan. Kumalas na lang siya, siguro daw nabunutan pa sila ng tinik. At para simple at klaro ay mananatili na lamang daw siyang isang independent candidate, Cheryl. Nagkaroon din ba kayo ng pagkakataon na mahingan siya ng reaksyon dito sa bagong survey ng SWS kung saan medyo imbes na mas umakyat siya, mas bumaba pa yung kanyang rango? Hindi namin particularly natanong yung tungkol dyan, pero aminado siya na parang nagkakaroon ng epekto sa kanyang kandidatura. Gayunpaman, sabi niya, talagang yung kanyang priorities na ngayon na isagawa yung pagdinig at malinawan yung tungkol doon sa mga sinasabing violation doon sa ICC arrest ni dating Pangulong Duterte. Gayunman, nung tinanong siya, so paano ba yan? Ready ka bang matalo? Sabi niya, wala namang kandidatong nag-iisip na matatalo sa eleksyon. Lahat ang iniisip nila ay mananalo sila, Cheryl. Balikan ko lamang itong preliminary report na inilabas. So, paano ito makakatulong doon sa mga susunod bang posibleng warrant of arrest na ilalabas? They're hoping na dahil inilabas nila yung mga sinasabing butas at pagkakamali doon sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay magkakaroon ng linaw at hindi mauulit doon sa mga susunod pang nakaumang na pag-aresto kasama nandyan. Yung sinasabing kasama din naman kasi talaga doon sa complaint sa ICC si Senator Bato de la Rosa. So sinasabi ni Senator Amy, dahil inilabas namin yung mga tingin namin ay mga pagkukulang doon sa unangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, dapat daw sana if the government will heed yung call ng Senate, hindi na maulit ito. Pero walang kasiguraduhan yan kasi this is just on the part of the committee at preliminary findings pa lamang ito, Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños.